Walang ibang hangad si Maria Ina Revilla kundi ang ingatan na magandang imahe niya sa kanyang pamilya. Subalit isang pangyayaring darating sa buhay niya na magpapabago sa lahat. Isang umaga, nagising na lang siyang walang saplot kasamang estrangherong lalaki na gaya niya wala ring suot na kahit ano. Hindi lingid sa kanya ang posibleng nangyari dahil sa ibabang parte niya. Ramdam niya ang kirot at hapdi tanda na nakuha ang pinakaingatan niyang dangal. Dahil sa labi sa takot at pag-aalala, mabilis niyang inayos ang sarili. Iniwan ng lalaking nakakuha sa kanya. Dumating ang araw na kinatatakutan niya. Nagbunga ang nangyari sa kanila ng estrangherong binata at yon ang pagsubok na kailangan niyang harapin at tanggapin. Samantala, Leo Carson del Blanco, the most successful young businessman, business tycoon and workaholic, may isang babaeng minahal, si Venus Fajardo. Ang babaeng inalok niya ng kasal ngunit iniwan siya sa ere. Dahil sa labis sa pagmamahal sa dalaga na pagkamali niya na si Maria Revilla, ang babaeng bumigo at nang iwan sa kanya. Pinilit niyang makatalik at buntisin to nang sa ganon hindi na siya nito iwan, and he got her virginity. 3 taon siyang di pinatahimik ng konsensya. Ginawa niyang lahat para matagpuan ng babae. Ngunit isang araw ito mismo ang nag-apply ng trabaho sa kanyang kumpanya. Magagawa kayang pagtagpuin ang kanilang mga puso na nag-iisa nilang koleksyon? Magawa kaya ni Maria na masungkit ang puso ng lalaking may matagal nang minamahal? O kahit anong gawin niya, tingin lang ito, sa kanya ay ina ng anak nila. Sundan ang kwentong pag-ibig ni Maria. Maria's POV. Napahagat ako sa pang-ibabang labi para pigilan ang paghikbi. Nang magising akong walang saplot, hindi ako tanga. Para hindi malaman ko ano nangyari sa akin. Hanggang ngayon ramdam na ramdam kong pagkahilo dahil sa inom ko kagabi. Ito ang kauna-unang uminom ako ng alak sa tanang buhay ko. Hindi ko maaninag ang mukha ng lalaking katabi ko dito sa backseat ng sasakyan. Katulad ko, wala din tong saplot sa katawan. Napangiwi ako na matamdaman ang matinding kirot at hapdi sa pagitan ng mga hita ko. Dali-dali kong hinagilap ang mga damit ko. Napasabunot ako sa buhok ko nang hindi ko man lang ito mahagilap. Hinang-hina ako at gusto ko magwala. Tumiyak ng umiyak pero hindi ko magawa. Mas natatakot ako magising ang lalaking nakatali ko. Nag-uunahan namang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Dali-dali kong sinuot ang white long sleeve na pagmamayari ng lalaki. Kinuha ko rin pati ang boxer nitong nakasampay sa manibela ng sasakyan at taglian nitong sinuot. Hindi ko na binaningan pang lalaking mahimbing na natutulog. Kaagad akong bumaba na sasakyan at naglakad papalayo na parang walang nangyari. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa nangyari. Hindi ko maalala kung paano ko napunta ng sasakyan ng lalaking yon at may nangyari sa amin. Napaupo na lang ako sa isang tabi sa sobrang panghihina. Napasabunot ako sa buhok ko ng isa-isa. Lumitaw sa diwa akong ginawang paghalik ng lalaking iyon. Nagustuhan ko yun at tinugon siya. Bawat pagkaplos niya sa balat ko, gustong gusto ko. Ang bawat pagkagat niya sa leg at pagsipsip niya rito, lahat ng yon nagugustuhan ko. Napasigaw ako na maalala lahat ng yon. Nanginginig ang mga kamay ko at diring-diri ako sa sarili ko. Para kong baliw na pinupunasan ng balat ko, lalong-lalo na ang mga labi kong pinagsawaan niya kagabi. I am so hopeless. Naiinis ako sa sarili ko at nagagalit. Matagal kong iningatan ang sarili ko pero sa isang iglap, ibinigay at pinaubaya ko sa lalaking hindi ko naman kilala. Hindi ko nga nakita yung mukha niya eh. Bumuhos ang masaganang luha ko nang bumukas ang pinto ng condo ni Jake. Di ko alam paano ko nakarating dito ng gantong itsura. Hoy babae, bakit bigla ka nawala kagabi sa bar? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi ko na pinatapos ang sunod-sunod na pagtatanong ng kaibigan ko. Niyakap ko na lang siya na mahigpit. Inabutan ako nito ng isang basong tubig nang kumalma ako sa pag-iyak. Tell me, what happened? Kababae mong tao, pumunta ka dito sa kondo ko? Nang may tagos? Kadiri ka, girl? Asek niya sa akin. Tsaka para ka napagsamantalan sa itsura mo ngayon. Hindi naman yan yung damit mo kagabi ah. At bakit wala kang sapatos? Tingnan mo nga yung paa mo, sugat-sugat. Para akong bingi na walang naririnig sa sunod-sunod na tanong ni Jake. At wala din ako sa kanyang maisasagot. Sandali, dito ka lang muna. Kukunan lang kita ng damit sa unit mo. Rinig kong paalam nito. Nasa kabila lang ang unit ko. Wala akong ganang humiga sa sofa at mamaluktot. Muling nag-init ang mga mata ko na maalala ang nangyari. Madilim na sa labas nang magising ako. Sobrang sakit ng ulo ko at parang pinipiga sa sakit. May natuyo ding luha sa gilid ng mata ko. Wala sa sariling natawa ko. Akala ko panaginip lang yung nangyari sa akin. Totoo pala. Mukhang hindi na ako makakatakas sa problemang pinasok ko. Kailangan ko na tong panindigan. O, gising ka na pala. Alika na, ipagluluto na kita. Yaya sa akin ni Jake.
Okay lang ako, hindi naman ako gutom. Tanggi ko. Narinig kong bumuntong hininga si Joel saka lumapit sa akin. Alam ko may problema ka. Kaibigan mo ko, pwede mo ako mapagkatiwalaan. Napahilot ako sa sentido ko. Nahiya akong ipagtapat ang lahat kay Jake. Sa huli, pinili ko pa rin sabihin sa kanya dahil sa pangulit niya. Huminga ako ng malalim bago naisipang magkwento. Hindi ko na naalala yung nangyari sa akin kagabi. Basta pagising ko na lang kanina nasa kotse ako at may kasamang lalaki. Pareho kaming walang saplot. Muling na nariwa sa isip ko ang nangyari kanina. Pagising ko. Hindi ko nakita ang mukha niya. Sobra ako nahilo kanina. At sa takot ko na baka magising siya, umalis ako kaagad. And he got your virginity, right? Now I know kung bakit ka may tagos. At hindi pa sa yung suot mong damit. Singit niya. Nagpapasalamat ako dahil hindi ako hinusgahan ng kaibigan ko. Wait, may ginamit ba kayong protection like condom? Bigla ang tanong ni Jake. Sunod-sunod ang pag-iring ginawa ko habang nagiinit ang mga mata ko. Hindi ko alam, Jake. Lasing na lasing ako kaya hindi ko na matandaan. Humihikbing sabi ko. Kung ganun may posibilidad na buntis ka, paano't saan naman natin siya hanapin? Sunod-sunod pang tanong niya sa akin. Napailamos ako sa aking mukha at tuminga ng malalim. I'm really sorry, Maria. Kung iisipin mo ako talagang may kasalanan, dapat kumain na lang tayo sa restaurant kaysa uminom sa bar na yun eh. Hindi ka na sana napahamak. Sisi ni Jake sa sarili niya. Tama. Kung kumain na lang sana kami sa restaurant pagkatapos ng graduation namin, malayong mangyari to. Pero nandito na eh. Kung ano man na maging resulta, tatanggapin ko ng buong puso. Ay, maligo ka muna, Maria. Ihanda ko lang yung kwarto. Dito ka na matulog ngayong gabi. Nakatulala ako sa whole body na salamin dito sa banyo ng condo ni Jake habang pinagmamasdan ng kabuuan nito. Kitang-kita ko sa salamin ng mga mapupulang marka sa gilid ng leeg ko. Mariin ako napapikit nang maalala ang bawat pagkagat niya sa balat ko. Lahat iyon naaalala ko. Ang bawat paghaplos niya, lahat yon na nariwa sa alaala ko. Binuksan ko ang shower at kinuskos ng mabuti ang katawan ko. Sumigaw ako na sumigaw ng paulit-ulit kong naalala ang mga halik niya sa buo kong katawan. Humagulhol ako napaupo sa sahig at niyakap ang sarili. Napatakip sa aking bibig para pigilan ang tangka kong pagsigaw. Hindi ako makapaniwalang nagustuhan ko ang nakakadiring bagay na yon. Sobrang naninikip ang dibdib ko sa tuwing naalala ang pagtatalik namin ng lalaking yon. Napatakip ako ng mukha. Sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Paano pa ako makakatingin sa mga mata na magulang ko? Tulala akong nanginginig sa lamig nang bumukas ang pinto ng banyo. Hindi ko namalayan kung ilang oras na bang nakababa sa tubig. Maria! Dinig kong sigaw ni Janice at patakbo ko niyakap. Maria, are you alright? Dinig kong tanong niya. Napahikbi na lang ako. Kinuha nito ang roba at ipinatong sa hubad kong katawan. Saka ako niyakap na mahigpit. Let's go. Magpahinga ka na. Buong lakas niya akong itinayo at inalalayang maglakad palabas ng banyo. Ano bang iniisip mong babae ka? 5 oras ka na nasa loob ng banyo kaya tinawag ko na si Janice. Barak mo bang magpakamatay? Hindi ko na pinansin pa ang pagsisermon sa akin ni Jake. Nagtuloy-tuloy ako sa kwarto niya at tinihiga ang sarili sa kama. Hindi pala ganon kadali na harapin to. Mabigat ang pakiramdam ko na magising ako kinaumagahan. Sobra ako ng lalamig at tinaapoy sa lagnat. Napangawi ako nang gumalaw ako. Nandoon pa rin yung sakit at yung kirot. Mas lalo akong pinanghinaan ng loob. Gusto kong papaniwalain sa sarili ko na panaginip lang ang lahat. Maria? Tawag sa akin ni Janice. Alam mo namang hindi ka nag-iisa, hindi ba? Alam mo naman yung nangyari sa akin, but look at me now. Okay na ako. Dahil yun sa'yo, Maria. Hindi mo ako sinukuha na ma-depress ako sa pagkawala ng baby ko at pagkawala ng parang bula ng kuya mo. Malungkot na sabi nito. Kinuha nito ang kamay ko at mahigpit niyang hinawakan. Come on, Maria. Alam kong malakas ka, kaya't kakayanin mo to. Pagpapalakas niya sa loob ko. Napahagat ako sa pang-ibabang labi ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Maria, hindi ka namin hinuhusgahan. Mga bata pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Hindi ka katulad ng babaeng iniisip mo, okay? Kinabig niya ako at niyakap. Dahil sa sinabi niya, nabuhayin ako ng loob. Hindi lang ako ang taong may mabigat na problema sa mundo. Halika, kumain ka muna tas papainumin kita ng gamot. Inalalay niya akong tumayo at iginiya sa kusina. Nakangiti akong binati ni Joel na parang walang nangyari. Huwag mong iisipin yon, Maria. Mag-isip na lang tayo ng solusyon sa problema mo. Suggestion ni Jake. Tsaka ako pinaghanda ng almusal. Binalingan ko naman sa Janice na nakangiti sa akin at di niya binibitawan ng kamay kong hawak niya kanina pa.
Lumabas na lang tayo at mag-beach para ma-enjoy natin ang pag-graduate natin, sabi ni Jake. Ayokong lumabas, tanggi ko. Gusto ko lang magkulong at magmukmok maghapon. No girl, sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Giit ni Jake. Napabuntong hininga na lamang ako. Binalingan ko naman sa Janice na mukhang okay na. Medyo nakaka-recover na siya sa nangyari kanina. Janice, are you fine now? Tanong ko sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak ito sa kamay ko at ginitian ako. Kailangan ko maging matapang para gayahin mo ko, aniya. Ano ba kayong dalawa? Wag naman kayong ganyan. Hindi ko na alam kung sino sa inyong una kong dadamayan at yayakapin eh. Pagmamaktol ni Jake. Sobrang sakit lang kasi. Parehas namin ginusto yung nangyari sa amin eh, pero bigla na lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam nang malaman niyang buntis ako. Ayaw niya sa responsibilidad. Sobrang sakit kasi hindi niya ako nalamayan nung nawala ang baby namin. Tumulong duha ni Janice pero kagad din naman niya tong pinunasan. Kahit ako hindi ko rin alam kung saan nagpunta si Kuya Marco. Gusto ko siya sigawan dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Napaka-selfish niya at walang paninindigan. Ramdam na ramdam ko yung sakit na pinagdaraanan niya. Kung tutuusin, parehas kami na sitwasyon ngayon. Kaya ikaw, Maria, kung may mabubuo man, please take care of your child kasi doble ang sakit pag nawala siya sa'yo. Baling sa akin ni Janice. Tinangoan ko naman siya. Di pa ako handang magkaroon ng anak pero kung yun ang mangyayari, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa responsibilidad na maging isang ina. Sa responsibilidad na palalakin ko siya na mag-isa. Tama na yan, ihanda nyo ng mga bikini nyo susuotin. Magbe-beach tayo, para naman mag-ibang atmosphere natin. Pumapalakpak na sabi ni Jake. Sinamaan ni Janice si Jake ng tingin kahit tumahimik ang bibig nito. Tara na Maria, patuloy na natin ang gimmick ng baklang to. Singhal ni Janice sa kaibigan. Mukhang babalik na to sa dati, masungit na ulit. Pumayag na rin akong sumama. Lilinaw sigurong isip ko kapag nakatikim ako ng preskong hangin. Naglakad-lakad ako sa pampang ng dagat habang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Bumuga ako ng malalim na hininga at pinagbasta ng beach resort na pinuntahan namin. Sobrang puti at napakapino ng buhangin. Parang musika sa tenga kong pagkampas ng alon sa buhangin. May mga ilan-ilan ding turista ang naliligo sa dagat. Ang saya nila. Bago ang graduation namin, pinagbalon na talaga naming puntahan tong lugar. Sa wakas, natuloy din. Hindi nga nang kagaya ng inaasahan na mag-e-enjoy kami. Napaka-relaxing ng view at sobrang sariwa ng hangin. Nakita ng sulok na mata ko ang munting duyan na nakatali sa pagitan ng dalawang puno. Naglakad ako papunta doon. Sinuot ko ang sunglasses ko na mapagdesisyonan kong matulog muna sa duyan kahit saglit. Sobrang nakakaantok ang paghampas ng hangin sa balat ko. Kailangan ko siyang mahanap, Ismael. I got her virginity for Pete's sake. Kaya kailangan ko siyang panagutan. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Napabalikwas nang marinig ang sinabi ng lalaki. Napalingali nga ako para hanapin na nagmamay-ari ng boses na iyon. Nakita ng pares ng mata ko ang dalawang lalaking nag-uusap sa hindi kalayuan. Pareho tong nakasuot ng shades kaya hindi ko makita ang mukha nila. Hindi lang pala ako nakuhanan ng virginity. Pakiramdam ko may naging karamay ako sa sitwasyong to. Hindi na ako nakikinig sa pinag-uusapan nila tungkol sa babaeng yon. Dali-dali ako umalis sa lugar na yon at bumalik sa cabin naming inupahan. Ano nga palang desisyon mo, Maria? Uuwi ka ba sa inyo? Tanong ni Janice. Oo, maikling sagot ko. Sure ka? Sasabihin mo ba sa kanila yung nangyari sa'yo? Binalingan ko naman si Jake na nagtanong sa akin. Hindi ko alam. Hindi nila ako pinalaki para magsinungaling at magtago na sekreto. Kilala nyo naman sila mama at papa, di ba? Sabay naman tumango si Jake at Janice. Kung ako nasa kalagayan mo, Maria, magtatago na ako. May ideya na ako kung anong gagawin nila sa'yo kapag nalaman nila na ayoko mangyari sa'yo ang iniisip ko. Sabi ni Jake. Kahit ako, iniisip ko na din na magiging reaksyon ng mga magulang ko kapag nalaman nila. Ayoko mangyari sa akin yon. Buong buhay ko kasama ko mga magulang ko. Busog ako sa pangaral nila at hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa akin. Biglang tumulo ang luha ko at hindi ko na napigilan ang sunod-sunod na pagtulo nito. Di ako nakatulog sa dami ng mga iniisip na nagsusulputan sa utak ko. Pakiramdam ko kinakain ako ng guilt ko. Sa mga nakalipas na araw, mas lalo ako naging balisa. Lalo na't kinukulit na ako ni mama at papa na umuwi sa Laguna. Nag-iipon ako ng lakas ng loob na umuwi pero hindi ko pa talaga kaya. Maria, bakit putlang-putla ka? Nag-aalalang tanong sa akin ni Janice na makapasok siya sa unit ko. Wala lang to, Janice. Di kasi ako makatulog ng ayos itong mga nakarang araw kaya ganito ko. Sabi ko habang hinihilot ang sentido ko. Nagkaroon ka na ba ng period? Tanong nito. Tinignan ko siya at umiling. Alika na, magpa-check up na tayo. Yaya niya sa akin. Doon ako natauhan.
Kumalabog ang dibdib ko at pinagpawisan ako ng malamig. Napahilamos ako sa mukha at sunod-sunod na bumuntong hininga. Kalaunan pumayag din ako sa gusto ni Janice. Kinuhanan ako ng blood sample ng doktor bukod sa pregnancy test na binigay niya sa akin. Nawalan ako ng hininga na mag-positive ako sa pregnancy test. Sumubok ako at umaasa magne-negative ang resulta pero 2 kulay pula ang gumuhit sa PT. Napasandal ako sa malamig na pader habang hawak-hawak ang 2 pregnancy test. Dumating na ang kinatatakutan ko. Maria, anong resulta? Bungad sa akin ni Janice nang lumabas ako sa banyo. Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Ibinigay ko na ang hawak ko at okay ka lang, my dear? Tanong niya pa sa akin. Umiling ako sabay ng pagturo ng duha ko. Niyakap niya naman ako. Ayaw mo ba sa resulta? Tanong niya. Hindi ko alam, Janice. Sobrang gulong-gulo ko. Humihikbing sabi ko. Miss Revilla, pinapatawag po kayo ni doktora. Lumabas na raw po ang blood test mo. Sabi sa akin ng nurse. Sumunod naman ako dito. Kamusta ka, Miss Revilla? Nakangiting tanong sa akin ng doktor. Sumunod naman ako dito. Tinanguan ko lamang ito at tumupo sa visiting chair, nakaharap ng kinaupuan nito. Kunin mo to, tradisyon ko na yan. May inabot ito sa akin na maliit na kahon. Para po ba sa akin to? Tanong ko. Ngumiti naman at tumango ang kausap ko. Dali-dali ko namang binuksan ng maliit na kahon. Pakiramdam ko ay niaplos ang puso ko nang tumambad sa akin ng maliit na sapatos na kulay puti. Congratulations, Miss Revilla. Alam ko magiging mabuti kang ina sa magiging anak mo. Nakangiting sabi nito. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nagtagal na katulala sa sapatos na hawak ko. Halo-halo emosyon ang nararamdaman ko. Alam ko sa sarili ko hindi pa ako handa. Sobrang takot ako pero sinasampal na ako ng katotohanan. Kung di dumating si Janice at niyaya kong umuwi, hindi pa ako tatayo sa kinaupuan ko. Janice, sa park muna tayo saglit. Walang ganang sabi ko. Nang matanaw sa di kalayuan ng park, sinamahan niya naman akong maglakad papunta sa park na maraming batang naglalaro. Umupo kami sa bench at malayong napagmasdan ang mga batang naghahabulan kasamang mama at papa nila. May ilan-ilan ding pamilyang nagpipiknik. Nang napahaplos ako sa manipis kong tiyan at tumingala ako sa kalangitan na sobrang asul na asul ang kulay. Maria, untag sa akin ni Janice. Hindi mo ba hahanapin ang daddy ng anak mo? Tanong niya sa akin. Hindi ka ba nainggit sa mga batang yan na kasama nila ang mama at papa nila? Sinundan ko ang mga mata ni Janice kung saan to nakatingin. Hindi na. Okay na ako sa anak ko. Sagot ko. Bumuntong hininga naman to at inakbayan ako. Kaya mo yan, Maria. Hindi ka na mag-iisa ngayon. 2 na kayo. Bulong niya. Ngumiti naman ako at tumango. Nagdesisyon na akong uuwi sa amin at tatanggapin ko ang anumang sasabihin sa akin ng pamilya ko. Tama. Kailangan ko na tong harapin. Hindi na ako nag-iisa ngayon. 2 na kami ng baby ko. Gusto mo bang samahan ka namin ni Jake? Kahit kami maghatid sa'yo sa Laguna. Pag-uwi namin ni Janice, tinawagan ko na rin si mama at papa na uuwi na ako. Sobrang tuwa nila. Magkakaroon na raw kami ng kaunting salo-salo pag-uwi ko. Katulad nga sinabi ni mama at ni papa. Salubong nila ang pagdating ko. May malaking tarpaulin na nakasabit sa gate namin at may nakasulat na congratulations, Maria Ina Revilla, Bachelor of Science in Tourism Management, at sa baba may nakasulat na cum laude. Wow, ang ganda mo! Bulalas ni Jake na makitang malaking picture ko sa tarpaulin, suot ng itim na toga. I am so proud of you, anak. Inalikan ako ni mama sa pisngi at niyaya niya kaming kumain. Bumati din sa akin ang ilang kaibigan ni papang politiko. Ipinagmamalaki ni papa na nag-graduate ako with flying colors. Sobra ako nagigilty. Gustong gusto ko nang aminin sa kanilang lahat pero hindi ko magawa. Sobrang saya nila at ayokong sirain yon. Congratulations, my dear sister. I am so proud of you. Bati sa akin ni Kuya Marco at saka ako hinalikan sa sentido. Napaiwas ako ng tingin sa kanya na mapansing na pa ako ang mga mata niya sa mukha ko. Are you okay? You look pale. Tanong niya. Di na ako nakaiwas nang hawakan niya ako sa pulsuhan. Lumukob ang kaba sa dibdib ko nang tingin ako nito na makahulugan. Halika, mag-usap tayo. Dinala niya ako sa kusina at pinulsuhan ako ulit. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa magkabilang balikat at tinitigan ako sa mata. Maria, huwag kang matakot sabihin sa akin ang totoo. Tandaan mo, kakampi mo ko. Aminin mo sa akin ang gusto mong aminin. Napayoko ako at di ko magawang tumingin sa mga mata ni Kuya. You're pregnant, right? Inunahan niya na ako magsalita. Wala ko may tatago sa kanya. Magaling siyang doktor. Sunod-sunod ang pagtangong ginawa ko sabay ng paghikbi ko. It's okay, just relax.
Bulong niya sa akin saka ako niyakap. Napahagulol ako sa bisig ng kuya ko. Ilang minuto nang umalis si kuya pero natili ako nakatayo sa kinatatayuan ko. Hinayaan ko lang tumulong luha hanggang sa maubos na. Maria, girl, okay ka lang ba? Untag sa akin ni Jake. Alam na ni Kuya Marco na buntis ako. Bulong ko. Nagulat naman sila ni Johnny sa sinabi ko. Paano? Inamin mo sa kanya? Sabay na tanong nilang dalawa. Hindi. Inawakan niya yung pulso ko. Buntong hiningang sagot ko. Inabutan naman ako ni Johnny ng tubig at pinaupo sa upuan. Ano nang plano mo? Nag-aalala lang tanong na Jake. Huminga ako ng malalim at umiling. Halika na, magpahinga ka na. Namumutla ka na oh. Inalalayan ako ni Johnny sa tumayo at sinama na ako sa kwarto ko. Kasalukuyan kami namimigay ng mga school supply, vitamins at groceries para sa mga bata. May libreng check-up din at gamot. Taon-taon namin itong ginagawa sa bawat barangay dito sa Laguna. Nakasanayan na namin itong gawin simula pa nung bata ako. Kwento sa akin lang ni Mama at Papa, talagang ipinangako nila sa patron namin na kapag nagbuntis si Mama ng babae, taon-taon nila itong gagawin at dumating nga ako. Napakaganda pala talaga ng anak ni Gobernador, ano? Bihira lang kasing maligaw dito kaya bihira lang nating makita. Kakagraduate lang ng anak ni Gov sa kursong flight attendant. Akala ko nga sasali ulit siya sa Binibining Pilipinas. Sayang umabot na siya ng top 5. Napakaswerte naman ang nobyo ng batang yan. Napalunok ako sa mga naririnig kong bulungan ng mga tao sa paligid. Napahilot ako sa sentido ng makaramdam ng pagkahilo. Inabutan ako ni Kuya Marco ng tubig at pinahiga muna sandali. Maria, kailangan mo nang umuwi. Hindi na magandang lagay mo. Nag-aalalang sabi niya sa akin. No, Kuya, I'm fine. Pag bumatigas ko. Madami nagsiksikang mga tao na gusto magpa-picture sa akin. Sa akin na lang po kayo magpa-picture. Biro ni Kuya Marco sa kanila. Pasensya na, Dok. Marami na kaming picture sa'yo eh. Okay, isa-isa lang ha. Paalala ni Kuya Marco. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway nang biglang makaramdam ako ng pag-ikot ng paligid. Napatutop ako sa bibig ng maramdaman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. Maria! Dinig kong sigaw nila sa pangalan ko nang magdilim na ang paningin ko. Matalim ang peres ng mga mata ni Papa na nakatingin sa akin nang tingnan ko siya nang magising ako. Ngayon mo lang ako na-disappoint ng ganito, Maria. Bungad niya. Kagad tumulo ang luha ko. Napakagat ako sa pang-ibabang labi. Why did you do this, Maria? Bakit mo sinira ang tiwala namin sa'yo ng papa mo? Sermon sa akin ni Mama. Napayoko ako sa sobrang kahihiyan. Hindi kita pinalaking sinungaling at mapagdihim. Ngayon sabihin mo sa amin kung sino lalaking nakabuntis sa'yo. Naglaglagan ng butil ang luha ko. Ngayon lang ako napagtaasan ng boses ni Papa. Papa, please, don't do this to me. Pag mamakaawa ko. Tinatanong kita, Maria, sino? Napatayo si Papa sa kinaupuan sa sobrang galit. Nanatili namang tikaw ang bibig ko. Iharap mo sa akin ang lalaking nakabuntis sa'yo dahil kung hindi, ito na ang huling pagkikita natin. Pagbabanta ni Papa. Nagtaas baba ang dibdib ko kasabay ng pag-iinit ng mga mata ko. Sunod-sunod ang pagkikbi ko. Masama sa loob kong sabihan ka ng sarili mong ama ng ganon. Itinatakwil niya na ako bilang anak niya. Papa, Mama, please patawarin niyo po ako. Pagmamakaawa ko. Bumaba ako sa hospital bed na kinahigaan ko. Buong pusong pagpapakumbaba akong lumuhod sa harapan nila. Mama, patawarin mo po ako. Napayoko ako na makita ang disappointment sa mga mata ni Mama. Napahagulhol ako. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mali sa pagpapalaki sa iyong bata ka. You really disappoint me, Maria. Akala ko dahil nag-graduate kang cum laude, matalino ka. Ayan at nagpabuntis ka. Sermon sa akin ni Papa. Napaawang ang labi ko, ang sama ng loob ko. Hindi ko naman sinasadyang magpabuntis eh. Basta na lang tong nangyari. Tama na yan, honey. Masyado nang masakit ang sinasabi mo sa anak natin. Tandaan mong buntis siya. Apo natin ang dinadala niya. Pagsaway ni Mama kay Papa. Ayaw na kitang makita, Maria. Ito na ang huling pagkikita natin. Hanggat hindi mo sa akin inihaharap ang lalaki na kabuntis sa'yo. Napasigaw ako nang kumirot ang puson ko. Sobrang tindi ng sakit ang nararamdaman ko. Umikot ang paningin ko nang bumuhos ang mainit na likido sa magkabilang ng hita ko. Maria! Anak! Maria! Sigaw ni Mama. Nanginginig at nangihina ang tuhod ko na makitang pag-agos ang dugo sa hita ko. Napahikbi ako. No! Ang anak ko! Maria! Sigaw ni Kuya Marco. Binuhat niya ako. Kumapit ako sa kanya na mahigpit at ngumiti na mapait.
Sobrang hinang-hina ako. Hindi ko na kayang ipaglaban pa ang batang nasa sinapupunan ko. Promise kuya, kapag nawala ang baby ko, magpapakamatay din ako. Mahinang sabi ko. Dara na magulong isip ko, nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya dahil sa sinabi ko. Marin ako napapikit at tiniis ang sakit. Maria, please hold on. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hayaan na mawala ang baby mo. Naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Bago nawalan ng kamalayan ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko na magising ako. Nataranta ako na maalala ang nangyari. Maria anak, magpahinga ka, hindi nawala ang baby mo. Pagpapakalma sa akin ni mama. Hinawakan ko ang kamay niya at tinalikan. Dinala ko ang kamay niya sa pisngi ko. Mama, hindi po ba kayo galit sa akin? Nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Sobra akong pinahirapan na matinding bigat na nakalukob sa loob ko. Mama, si Papa po, galit pa rin po ba siya sa akin? Huminga si Mama na malalim habang hinahaplos ang buhok ko. Mawawala din ang galit niya anak. Sasama ka sa Kuya Marco mo sa Switzerland at dun ka muna hanggang sa mawala ang galit ng Papa mo. Don't worry, bibisitahin kita palagi. Hinalikan niya ako sa noo. Switzerland, Mama? Ulit ko sa sinabi niya. Ang layo naman po nun, dagdag ko. Anak, delikadong pagbubuntis mo. Ayoko naman tumira ka sa bahay na masama ang loob ng Papa mo. Alam ko hindi ka makakatulog kapag may taong masama ang loob sa'yo. Kaya kinumbinsi kong kuya mo na isasama ka niya sa Switzerland. May kaibigan daw siyang ubigani doon na matututukan ka. Paliwanag ni Mama. Siguro mas makakabuti yon para sa akin. Hindi ko rin talaga kaya na tumira sa bahay na may masama ang loob sa akin. Ng Papa ko. Ayoko namang bumalik ng condo sa Manila. Mag-isa lang ako doon at paulit-ulit na maaalala ang mga nangyari. May posibilidad din na magkita kami ng lalaking iyon. No way! Nagstay ako ng ilang araw sa ospital bago ang flight namin papunta sa Switzerland. Kailan daw kasi ni Kuya Mark kung kumuha ng master degree since ando naman ang girlfriend niya na OB-GYN. Kaya doon niya balak mag-take ng master degree. Ready ka na? Tanong sa akin ni Kuya Marco bago ang arrival ng flight namin. Ngumiti ako at tumango. Sobrang excited na ako at the same time, malungkot akong iiwan ko si na Mama at Papa. Sobrang bigat ng loob ko at aalis akong may sama ng loob sa akin ng Papa ko. Marirelax ka sa ganda ng nature doon. I'm sure kapag nakita mo ang waterfall sa Meiringen, sasabihin ko sa iyo Maria, mapapawaw ka talaga sa sobrang ganda. Pagbibida ni Kuya. Talaga ba? Yung waterfalls ang gusto mong pakita sa akin or yung girlfriend mo? Pangasar ko sa kanya. Tumawa naman to at inakbayan ako. Mapait ako na pangiti na makita mga flight attendant. Siguro kung di ako nabuntis, isa na ako sa kanila. Napansin siguro ni Kuya na malungkot ako kaya kung ano-anong pinagsasabi nito tungkol sa Switzerland. Ilang oras ang tinagal bago lumapag ang eroplanong sinasakay namin sa Zurich Airport, Switzerland. May nirentan si Kuya Marco na kotse. Sobrang eco-friendly ng mga vehicles nila. Sobrang linis ng places at napakaganda ng view. Napaka-amazing ng mga architecture ng mga building na nakikita ko sa labas. Gusto kong pumalakpak sa sobrang tuwa. Kuya, hindi ko inaasahan na ganito pala kalamig ang weather nila dito. Untag ko sa kapatid ko habang nagmamaneho. Tumawa lamang ito. Madami ka pang makikita. Bukas, itutour kita ni Diana. Diana ang pangalan ng girlfriend mo, Kuya? Tanong ko. Di pa nito sa amin ikukwento ang tungkol sa girlfriend niya. Masyado kasi siyang abala sa trabaho. Oo. Ano lugar to, Kuya? Tanong ko. Lucerne, Switzerland. Sagot niya habang nasa daan ang pares ng mga mata. Wow, ang ganda! I love this kind of nature. Di naman nagtagal ang biyahe namin at nagpark si Kuya sa tapat ng building na may nakaukit na Hotel des Balances. Ito na siguro ang sinasabi ni Kuya na tutuloyan namin for tonight. Tinanggal ko ang seatbelt at tumibis ng sasakyan. Pumunta muna sa likod ng kotse si Kuya para kunin ang mga luggage namin. Inihintay ko siya at sabay na kaming pumasok sa Hotel des Balances. Wow! Bulalas ko na makita ang view mula dito sa balcony. Ross River ang tawag sa ilog. Yung building na natatanaw mo, yun naman ang Lucerne's Old Town Boulevard. Lies between City Hall and Chapel Bridge along the River Rus. Matatagpuan mo dyan ng mga restaurants at shop. Paliwanag sa akin ni Kuya. Bukas pupuntahan natin yan, but for now, kailangan mo na magpahinga and don't forget to take your vitamins. Paalala niya sa akin. Cheese fondue ang pinaserve ko. Alam kong favorite mong cheese eh. Huling sabi ni Kuya bago lumabas.
Sa sobrang ganda ng view mula dito, lalo na yung sinabi ni Kuya na Chapel Bridge. Sobrang dami ng ilaw at dami ko ring nakikita na namamasyal. Kinuha ko ang phone ko at kumuha ko ng picture. Nag-selfie na rin ako. Sobrang amazing ng place. Sobrang relaxing at glamorous. Kaya nakakawala ng problema. Mukha talaga nag-e-enjoy ka. Ito na ang cheese fondue. Lumapit naman sa akin si Kuya. Wow, bakit may sili? Natatawang sabi ko. Sabay turo sa siling topping sa cheese fondue. Ganito talaga ang style ng pagkain nila dito, sagot niya. Nilantakan ko naman ang cheese fondue. Nag-thumbs up ako kay Kuya na magustuhan ko ang lasa. Sobrang creamy. Kinabukasan, nagsuot ako ng high-waist jean at knitted long sleeve with matching rubber shoes and shades. Excited na akong gumala kasama ng girlfriend ni Kuya na si Diana. Hi! Bati sa akin ni Diana pagkalabas ko sa room ko. Nakakapay dito si Kuya Marco. Ngumiti ako at bumati rin sa kanya. Simple lamang ang suot niyang dress na above the knee ang haba with matching rubber shoes. Ang ganda mo pala sa personal, Maria. Akala ko exaggerated lang pagkakadescribe sa'yo ng kuya mo. Nakangiting nagkibit balikat na lang ako sa sinabi niya. Maganda ka rin, Doktora Diana. Bati ko. Tumawa naman to at inigkis ang kamay niya sa braso ko. At first, nagulat ako kasi nga umasal siya na close kami, kahit itong una naming pagkikita. Ipapasyal muna kita sa Chapel Bridge. I'm sure, ma-amaze ka sa lugar. Ngumiti naman ako sa kanya. Napaka-friendly naman niya. Like the even more famous Chapel Bridge, Spur Bridge is an old covered wooden bridge with ancient paintings under its roof, representing the dance of death. Spur Bridge also served as part of medieval city fortifications. Litanya ni Diana habang naglalakad-lakad kami dito sa Chapel Bridge. Tinignan ko ang tinuturo niya. Ang ancient painting sa yun ang sinasabi niya. Sobrang nakaka-amaze talaga ang Chapel Bridge na ito dahil ang ginamit na materyales gawa sa matibay na kahoy. The serenity of Chapel Bridge is so amazing. Kinuhanan ako ni Kuya ng picture kaya todo post ako. May picture din kami magkasama ni Danica. Sunod-sunod namang pinuntahan ng Old Town Boulevard since malapit lang naman kaya nilakad na lang namin. Nasa dulo lang naman iyon itong kahabaan ng Chapel Bridge. Pansin ko ang official na ginagamit na language German, but the main spoken language is the local variant of the Alemannic Swiss German dialect, Lucerne German. Konti lang binili ko sa shop. May binili akong jewelry para kay mama. Madami namang pinamili si Kuya at Diana na groceries. Mukhang magkasundo sila. Nag-enjoy ka ba? Tanong sa akin ni Kuya. Oo naman, nakangiting sabi ko. Mula dito sa bench na kinaupuan ko dito sa lakeside path, matatanaw mo ang asul na river. Marami ring mga taong namamasyal kasamang pamilya nila. Napagdesisyon na naming bumiyahe na papunta sa apartment na nirentahan ni Kuya Marco habang nandito kami sa Switzerland. Malapit lang daw yon dito sa Lucerne. Bumalik kami sa Hotel des Balances para kunin ang mga luggage namin. Sumakay kami sa bus papunta sa apartment. Di naman nagtagal ang biyahe at nakarating din kami kaagad. Magpahinga ka muna, Maria. Sabi sa akin ni Diana. Okay, thanks. Nakangiting baling ko sa kanya. Nasa kabila lang daw ang apartment niya at may maliit siyang clinic dito. Ako na magluluto ng kakainin natin. Pagpresenta ni Diana. Si Kuya naman nag-asikasong ayusin ang mga luggage namin. Nagpresenta akong tumulong kay Diana sa kusina pero ito mismong pumigil sa akin. The next day, katulad ng pinangako sa akin ni Kuya, buong araw kaming namasyal. Nagsilbing tour guide naman namin si Dr. Diana. Hindi siya mahirap pakisamahan. Bagay na bagay sila ni Kuya Marco. Gustong-gusto ko yung sense of humor niya. Habang nandito ako sa Switzerland, sobra ako nalilibang. Nawala ang mabigat na pasanin ko dahil sa kakaibang atmosphere dito. Nawala ang takot at kaba ko. Nabawasan din ang matinding pag-iisip ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay ko. Parang kailan lang pictorial ng graduation ko tapos ngayon, eto, buntis na ako. Madaling lumipas sa mga araw at buwan. Unti-unti lumalaki ang baby bump ko nang hindi ko namamalayan. At first, sobrang natatakot ako. Pero habang papalapit ng papalapit ang pagsilang ko sa kanya, sobrang na-excite akong makita, mayakap at mahalikan siya. Gusto ko ipadama sa kanya lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na naranasan ko mula sa mga magulang ko. Unti-unti pamatak ang luha ko habang hinaplos ang malaking tiyan ko. Ngayon lang ako nakaschedule na i-CS. Kakayanin ko to. Para sa atin, anak. Promise ni Mommy, mamahalin kita at hindi ko ipapadama sa'yo na may kulang sa pagkatao mo. Napatingala ako. At maring napapikit. Hi, Daddy! Ni Liam? Kung nasan ka man ngayon, gusto ko ipaalam na ngayon ako manganganak sa anak natin. Thank you dahil sa'yo nabuo siya sa sinapupunan ko. I whispered at malawak ng ngumiti.
Maria, are you ready? Untag sa akin ni Dr. Diana. Lumingon ako sa kanya at gumiti. Leo Del Blanco's POV. Isang mahabang taon na nakakalipas pero hindi ko pa rin siya nahahanap. Sumimsim ako ng alak sa baso ko. Forget it, bro. One night stand lang yun. Sigurado ako nakalimutan ka ng babae ang nangyari sa inyong dalawa. Umiling ako dahil sa sinabi ni Ismael. 3 taon kong di malis sa sistema ko ang mukha ng babaeng yon. Huwag kang ganyan, pare. Marami ka na akong babae kaya ka ganyan. Sabi ni Kevin kay Ismael. Di nakaimik si Ismael. Siya ang dakilang Casanova sa aming 3. Inaamin ko hindi ko first ang babaeng yon pero siya ang huli. Hindi ako nakipagtalik sa ibang babae nitong nakaraang 3 taon. Ang sabi sa bar, first time daw padpad yung girl sa mga kaibigan niya sa bar kaya hindi niya nakilala. Sabi ni Kevin. Pagkatapos ng gabing yon, ang babaeng yun daw at ang kanyang mga kaibigan hindi na muling nagpakita sa bar. Dagdag pa niya bago humigop ng alak sa baso niya. 3 taon na nakakalipas simula na mangyaring gabingan sa babae. Lagi akong pinahirapan ng konsensya ko. Nakuha ko ng virginity niya. That girl, I remember her face well. Napatingin ako kay Kevin nung sinabi niya yon. Ano? Sino? Tanong ni Ismael sa kanya. Umiling si Kevin at umigom muli ng alak sa baso. Naalala ko dito. Sinundan ko sila pagpasok ko sa bar and I heard her say na mag-rest daw sila at kumain imbes na uminom sa bar. Naalala ko din kakagraduate lang niya nung gabing yon. Sabi ni Kevin. I got sick from what I was drinking at seryosong tumingin sa kaibigan. Wow! The pair of eyes, Kevin and Ismael, will be mine. Kailangan mong akuin ang responsibilidad sa babaeng kinuhanan mo ng virginity. Kaya naman hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Tsaka kagagraduate lang ng babaeng yun, no? Oh God! Ano nagawa ko? By the way, Kevin, paano mo nalaman na kakagraduate ng babae sa college? Baling ni Ismael kay Kevin. They shouted happy graduation to them that night, and I also remembered that the girl was congratulated by her friends when I heard she graduated with flying colors. Paliwanag sa akin ni Kevin. Maganda ang memory ni Kevin kaya alam kong hindi siya nagkakamali sa mga sinasabi niya. Sunod-sunod, sinubukan kong uminom ng alak. Kevin, hanapin mo siya. Babayaran kita. Kahit magkano. Utos ko kay Kevin. Bago nagpaalam na uuwi na. Maria's POV. Grabe friend, masasabunutan talaga kita. Look at you now. Hindi ba lang nabawasan ang karisma mo? Mapagkakamalan lang na bunsong kapatid mo lang si Liam. Bulala si Jake. Natawa na lang ako sa pambobola ng kaibigan ko. Kamusta naman ang papa mo, Maria? Hindi mo pa ba sa kanya pinapakilala si Liam? Sabay naman namin birilingan si Liam nang umunguya ng spaghetti. Napabuntong hininga ako at umiling sa tanong na Jake. Hindi. Pero nung 5 buwan akong buntis kay Liam, para nakita ko si Papa eh. Hindi ko lang alam kung namalikmata lang ba ako o totoong nakita ko siya. Di sigurado, sabi ko. Pero parang siya yung nakita ko sa Switzerland. Kaga din kasi siyang nawala na parang bula. Talaga? Baka nga pinuntan ka ni Tito sa Switzerland. Alam mo, Maria, mahal na mahal ka nun ni Tito. Hindi ka rin matitiis? Tama si Jake, hindi ako matitiis ni Papa. Sorry friend, wala ako sa tabi mo ng mga oras na nahihirapan ka ha. Alam mo naman di ko maiwang mag-isa si Janice. Baka madrepes na naman ang lokalukang yun. Kung kaya ko lang hatiin tong katawan to, ginawa ko na. Para isa kay Janice at isa sa inyo. Pahayag niya. Mahina akong tumatawa. Kinuha ko ang kamay niya at pinanggigirin yung pisilin. Sobrang natuwa ako sa huling sinabi nito. Grabe talaga ang pagmamalasakit at pagsuporta niya sa amin ni Janice. Thank you Jake for everything. Nakangiting tugon ko. Wala yun, Maria. Kayo ni Janice ang pamilya ko kaya tutulungan ko kayo hanggang kaya ng powers ko, no? Ngumiti naman ako. Maswerte ako nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Jake. Hindi ka naman ba nahirapan sa panganak? O sisa niya sa akin? Ngumiti ako at umiling sa kausap. Di naman ako nahirapan sa pagbubuntis sa kanya. Siguro naramdaman niya na kami na ng dalawang magkasama kaya hindi niya ako pinahirapan. May girlfriend din naman si Kuya Marco na OB-GYN na palaging nag-check ng kalagayan ko doon. Litanya ko sa kaibigan. Napatango-tango na lang siya sa sinabi ko. What's your plan now, Maria? Ihanap kaya kita ng trabaho. Alok niya. Don't worry about me, Jake. Iniintay ko na lamang ang tawag ng kumpanya na pinag-a-applyan ko. Tanggi ko sa alok niya. Isa na akong ganap ng nanay kaya kailangan ko na masanay na maging independent. Sana lang talaga matanggap ako doon kahit wala akong work experience. Sa totoo lang, Maria, hindi mo kamukha ang anak mo. Yung itimon lang nakuha niya sa'yo. Ang ganda naman para ng lahi ng batang to eh. Baling ni Jake kay Liam na abala sa pag-drawing sa coffee table.
Katatapos na nitong kumain ng spaghetti. Tumawa naman ako sa sinabi ni Jake. Pati si Kuya Marco at Mama sinabi din na hindi ko kamukha ang anak ko. Binalingan ko ang phone ko na mag-ring ito. Dali-dali ko yung sinagot. Liam anak, dito ko muna kay Uncle Jake mo ha. May work lang si Mommy pero tatawag ako sa iyo, sweetie. Bilin ko kay Liam. Tsaka ko siya hinalikan sa noo. Biglaan naman kasi ang pagtawag sa akin ng executive assistant ng Del Blanco Airlines Company na pinag-a-applyan ko ng trabaho. Kailangan daw ngayon na ako mag-report sa kumpanya dahil hindi pa daw ako na-interview. Nagtataka nga ako kung bakit. Overqualified ba ako para hindi na-interviewin at pasok agad ako sa trabaho? Okay, Mommy, I love you. Nakangiting baling niya sa akin. I love you more, sweetie. Napangiti ako. Hinalikan ko siya bago ako tuluyang umalis. Ihatid na kita, Maria, para makatipid ka sa pamasahe. Susunduin ka ni Janice mamaya. Malapit lang naman yung coffee shop niya sa kumpanya sa pagtatrabahuhan mo. Litanya ni Jake. Tumango na ako sa kanya. Lakad takbo ang ginawa ko para lang makaabot sa muntikan ng pagsara ng elevator. May 3 empleyado na kasakay ko sa elevator nang pumasok ako. I pressed the 25. Siya yung bagong sekretary ni Sir. Mukhang artistahin, no? Ang balita ko, flight attendant daw yan kaya nag-qualified bilang secretary. Ang ganda niya, no? Swerte naman niya. Palagi niya makakasama yung boss natin. Sayang nga lang at may kumakalat na chismis na bakla si Sir. Napabuntong hininga na lang ako sa bulungan ng 3 babae na sakay din ng elevator. Parang invisible ako sa mga mata nila. Bigla akong kinabahan na maalalang paalala sa akin ng executive assistant. Strict daw si Mr. Del Blanco pagdating sa trabaho. Una-una niyang pinagbabawal na malate ako sa trabaho. Ano magagawa ko kung late talaga ako? Minadali nila ako eh. Lumukob ang kaba ko sa loob nang bumukas ang floor ko saan ko matatagpuan ang opisina na maging boss ko. Take note, siya ang CEO nitong company. Lumabas ako mula sa elevator. May babaeng lumabas mula sa loob ng opisina ni Mr. Del Blanco. Kaagad tong ngumiti na makita ko. Ngumiti din ako na makilala ito. Siya ang executive assistant. Bumati ako sa kanya. Good morning, Mr. Villa. Hinihintay ka na ni Sir sa loob ng opisina niya. Yan naman ang desk mo. Turo niya sa mesa na nasa kanan. Napanga ako sa mga papel na nakita ko nakatambak doon. Ito ang schedule ni Sir ngayong araw. Ani at binigay sa akin ang hawak ng tablet gadget. Tawagin mo na lang ako kung may tatanong ka sa akin. Good luck! Nakangiting sabi niya bago ko iniwang mag-isa. Bumuga ako ng hangin bago pumunta sa office si Sir Del Blanco. Kaya mo yan, Maria. Bulong ko sa sarili nang tuluyang makapasok na ako. Napakanga ako na makita ang pares ng mga mata ko ang lalaking nakasuot ng black business suit. Tambak ang mga papeles itong nakapatong sa desk niya. Isa-isa niya itong tinitingnan at pinipirmahan. Nakatungo ang mukha nito kaya hindi ko makita ang mukha. Mukhang di dito napapansin ang presensya ko kaya malayo ko itong napagmastan. Akala ko ba matanda na si Mr. Del Blanco? Bakit napakabata pa ng lalaking to? Mali ata ako na napunta ang floor. Itanong ko kaya ulit kay Miss Samonte. Tatalikod na sana ako na marinig kong pagtikim nito. Good morning, sir. Pilit na bati ko sa kanya. Sobra kasi akong kinakabahan. Ito kasi ang una kong pagtatrabaho sa tanang buhay ko. Cancel all my schedule today, he coldly said. Hindi man lang to nagangat ng tingin para tingnan ako. Patuloy to sa pagbasa sa mga papel at tambak sa mesa niya. Yes, sir. Tanging sagot ko at lumabas na sa opisina niya. Nagtungo ako sa desk ko. Tinignan ko ang mga papeles na nakatambak doon. Isa-isa ko itong minuklat at inayos. Miss Revilla, come in. Halos mapatulon ako sa gulat nang marinig ko ang boses si Sir Del Blanco mula sa intercom. Kagad akong tumayo at dalidaling pumasok sa loob ng opisina ni Mr. Del Blanco. Napanga ako na mag-angat ng mukha. At diretso akong tinitigan sa mata. Imahe kagad ni Liam ang naglalaro sa isipan ko nang makita ko ang mga mata niya pati ang buong mukha niya. At ano naman ang koneksyon niya sa anak ko? Hey, Miss Revilla, did you hear me? Bumalik ako sa ulirat na marinig ang barito ng boses nito. Yes, sir. Ipinilig kong ulo ko sa kakatuwang naisip. Imposible. Lumabas ako ng opisina ni Sir Del Blanco na mayroong malaking question mark na nakalagay sa utak ko. Bakit magkamukhang-mukhang makasala ng anak kong si Liam? Ano ang mangyayari ngayong nasa iisang kumpanya na si Leo at ang babaeng matagal niya nang hinahanap? Makilala kaya niya ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.